Angela, kasi ang logic naman din dito no ni Senator Jinggoy, 12 taon na to no. Yung promise ng K-12 parang hindi pa niya ito na papagtagumpayan no. Oo, sa napakaraming mga kadahilanan niya. Ipaubayan natin sa kanya 'yon. 'Yun ang kanyang pananaw dito at karapatan niya na magpanukala nga. After all, ito'y dadaan pa nga sa deliberasyon. Sa kabilang banda naman, yung usapin na baka pwede natin gawin itong optional na lamang. Dahil nga sa yung iba, oo, na may kakayahan naman talagang magkolehiyo at yun ang kanilang career path, ika nga, matapos ng 4 years sa college, ay hayaan na lang natin na 4 na taon sa high school and then 4 na taon na naman sa kolehiyo. Yung mga talagang wala nang balak magkolehiyo, sila ang magpatuloy sa K-12 para naman din mabalanse natin ang equation doon sa mga gustong mag K-12 at yung man namang gusto talagang dumiretso na sa college. Matapos sa college at magpursu pa ng higher education. Ano ang inyong take doon? Tingnan po muna natin kung bakit ginawa ang K-12 no. Before K-12's inception, the Philippines was one of only 3 countries in the world and the last in Asia with a 10-year basic education cycle. Ang implikasyon po nito ay it puts Filipino graduates at a disadvantage, no? So kung gusto nilang maganap ng trabaho abroad, or yung mga credentials nila ay hindi automatically recognized sa ibang mga bansa that follows a 12-year education, basic education system. Kaya po ginawa yung K-12. In terms po of making it optional, baka po kailangan nating i-review ang K-12 program kasi baka naman po magiging gap yung 2 years na yon sa magiging pursuit nila sa kanilang tertiary education. Kaya po kailangan i-assess at improve ang senior high school curriculum to make sure that it is not a burden for our students, no.